And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. We were waiting and hoping, praying na sana sa Coach Tab Baldwin makita namin or marinig namin na kausapin kahit private lang, makausap lang yung family na rin, yung parents na rin kasi it's the least that he can do sa family. Ilang araw matapos ang Ateneo Varsity tragedy, nagsalita na ang coach ng koponan. Humingi ng paumanhin at inamin ang pagkukulang. Not satisfied ang mga naulilang magulang. Dapat nila may managot sa naging kapabayaan. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at Sky Direct. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Ateneo Head Coach Tab Baldwin nagsalita na ilang araw matapos ang trahedya sa Aurora. Sorry raw sa pamilya ng dalawang nasawing atleta. Nanay ni Rene Baterbonia, paliwanag pa rin ang hanap. Labi ni Divine Adili dinala na sa Ateneo de Manila University. Naghihinagpis na ama, sinisi ang umano'y kapabayaan. Hatol sa impeachment trial ni VP Sara, dapat daw ibatay sa bilang ng quorum ayon kay Congressman Joel Chua. Citizen Watch para sa trial, inilunsad din. Elon Musk, first ever trillionaire sa buong mundo. Celeste Cortesi nagsalita na sa issue ng umano'y breakup kay tech millionaire Jonathan Sterling. Ilang araw matapos ang pagkalunod at pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, nagsalita na si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Sa isang emosyonal na video message, humingi siya ng paumanhin sa pamilya ng mga biktima at inaming nabigo siya bilang coach at tagapangalaga ng kanyang mga manlalaro. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. Inamin ni Coach Tab Baldwin ang kanyang pagdadalamhati at pagsisisi matapos ang trahedya na ikinasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Inilarawan niyang nangyari bilang isang routine training run na bahagi ng team building activity ng koponan sa Aurora. Ayon kay Baldwin, inakala nilang mababaw ang tubig ng simula ng aktibidad, pero nauwi ito sa trahedya. Up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water. And we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. Inamin din niya ang bigat ng kanyang dinadalang pananagutan matapos ang insidente. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment,
I felt that I failed them too. Malaking bahagi ng mensahe ni Baldwin ang paghingi ng kapatawaran, pagdarasal para sa mga pamilya at pagtanggap na may mga taong nakaramdam ng pagkabigo at pagkadismaya dahil sa nangyari. I wish comfort for everybody who is hurting. And I pray that we will all find that. God bless you all. Ang video statement na ito ang kauna-unahang pampublikong pahayag ni Baldwin mula nang maganap ang insidente. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni dating Commission on Higher Education Chairperson Prospero de Vera na huli na ang paghingi ng paumanhin ng coach. It's a little too late because the government agencies have already come into the picture. Ayon kay De Vera, nasa kamay na ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagtukoy kung may dapat managot sa insidente. Tungkulin daw ng CHED na tingnan ng administrative lapses ng Ateneo batay sa CHED Memorandum Order No. 63 para sa mga off-campus activities, ang Student Athlete Protection Law at ang Anti-Hazing Law. So I do not think this is an issue of policy because the policy is very clear. So this is a problem of non-compliance with the policies of the government. Ipinaliwanag ni De Vera na kahit may autonomous status ang Ateneo, obligado pa rin itong sumunod sa mga requirement ng CHED para sa kaligtasan ng mga estudyante sa off-campus activities. Ayon kay De Vera, kabilang sa mga dapat suriin sa investigasyon ang posibleng kakulangan sa risk assessment, koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang safety requirements na nakasaad sa alituntunin ng CHED. Anya, para sa isang top university ng bansa, nakakagulat ang pananahimik ng Ateneo sa issue. Ayon sa kanya, mahalaga ang agarang paglalabas ng impormasyon, pag-abot ng tulong sa mga pamilya ng biktima at malinaw na crisis communication sa mga panahong may malaking trahedyang kinahaharap ang isang institusyon. At kung mapatunayang may pagkukulang o paglabag sa mga alituntunin, babala ni De Vera, maaaring magpataw ang CHED ng mga administrative sanction laban sa pamantasan. Just like what was done with USC and NU, we suspended all their sports activities for 1 year. Sa ngayon, patuloy ang magkakahiwalay na investigasyon ng CHED, NBI at iba pang ahensya ng pamahalaan at habang nagluluksa ang mga pamilya ni Baterbonia at Adili kasama ang buong Ateneo at sports community nananatiling sentro ng katanungan kung paano nangyari ang trahedya at kung sino ang dapat managot. Hindi sorry, kundi paliwanag. Yan pa rin ang panaghoy ng pamilya ng yumaong Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Kasunod ng video statement ni Coach Tab Baldwin. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Hindi sasapat ang paumanhin para kay Rovelyn Baterbonia. Ina ni Ateneo student athlete Rene Baterbonia, isa sa mga yumao sa kasagsagan ng team building ng Kupunan sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Sa social media ay sinagot ni Rovelyn ang video message ni Ateneo men's basketball head coach Tab Baldwin na inilabas ng Ateneo de Manila University Biyernes ng gabi. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang coach hinggil sa insidente. As a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. Giit ni Rovelyn, paliwanag ang gusto niyang marinig mula sa pamunuan ng ADMO. Paliwanag tungkol sa totoong nangyari at kung bakit nasabi nitong aksidente ang pagkasawi ni Rene at ng Nigerian teammate nitong si Divine Adili. Daing pa rin ni Rovelyn ang anyay kawalan ng komunikasyon ng ADMO nang mawala ang kanyang anak. Nauna pa raw ang pag-anunsyo nito sa social media at kahit picture ay walang naipadala sa kanya. Tubong Agusan del Sur si Rene at lumuwas lang sa Maynila noong nakaraang linggo matapos na ma-recruit ng ADMO. Biyernes ng madaling araw nang maiuwi ang mga labi ni Rene sa Davao City at kasalukuyang nakaburol sa Ateneo de Davao Senior High School, alma mater nito. Una na ring sinabi ng dating coach ni Rene na hindi pa nakikipag-usap sa pamilya si Baldwin. We were waiting and hoping, praying na sana si Coach Tab Baldwin makita namin or marinig namin na kausapin kahit private lang, makausap lang yung
family na rin, yung parents na rin kasi it's the least that he can do sa family. Dagdag pa ni Coach Jess Evangelio, ito ang magbibigay ng kapayapaan sa pamilya Baterbonia. For me is ma-explain nyo na maayos, mabigyan din ng peace si Rene at the same time yung for me yung family talaga na Rene, yung mama at papa niya na parang mabigyan din sila ng peace of mind na ito yung totoong nangyari sa player na. Una nang inamin ng ADMO na hiniling nila kay Baldwin na wag munang maglabas ng anumang public statement tungkol sa insidente. Pero sa isang podcast, sinabi naman ni Baldwin na higit pa ito sa hiling at hindi lang siya, kundi ang lahat ng sangkot ang naatasang manahimik. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Bumuhos ang pakikiramay sa namayapang student athlete na si Rene Baterbonia. Kasalukuyang nakahimlay ang labi ng basketball player sa kanyang alma mater. Yan ang Agenda Weekend Report ni Edith Isidro ng Abante live mula sa Ateneo de Davao University. Edith, anong mga sinasabi ng supporters dyan ni Rene? George, practice what you preach. Yan ang panawagan ni Attorney Estrelleto Torion, ang legal counsel ng pamilya ng nasawi na si Rene Baterbonia at sa Ateneo de Manila University. Habang patuloy na nakaburol dito sa Ateneo de Davao Senior High School, at si Rene patuloy rin ang paghanap ng pamilya niya ng accountability at proactive transparency mula sa universidad. Nagdadalamhati ang Amanda Marga Special Academic Institution o AMSAI sa pagpanaw ni Rene Clark Baterbonia. Nag-aral si Baterbonia sa AMSAI noong grade 9 at nagtapos sa grade 10 noong 2024 bago lumipat sa Ateneo de Davao Senior High School. Dito rin siya nagsimulang nag-training ng basketball. Sa una, yes, we had about so tayo to be able to one. Kung yan ang kita mo training po, nagtatraining sa giya ka lang. Tapos kining rin, no? Sinimil-will na nila, dapat mo na yan, ikaw, will like, moto, na, wala naman dyan, labors, no board. No ganyan, tingnan mo kay, may, kuha naman sa mayon, ipayo naman out sila. Ay, wala po katawag naman, may, kami tanan direct, seconds, pan-fans to nila. Eh, tamo ito. Jadi, babuhok ka naman ng iba sa tanda-ups to mga silagabon na rin. Tapos, panding liking. So, well, ito, makaganong desisyon buwan na tabasaya. Samantala, binisita naman ni Vice President Sara Duterte kasama si Attorney Mans Carpio ang burol ng yumaong atleta sa Ateneo de Davao University Senior High School Campus. Personal na nakiramay ang bise sa pamilya Baterbonia at nakiisa sa mga kaibigan, teammates, supporters at iba pang residente ng Davao na nagtipon para magbigay ng kanilang huling paggalang sa batang atleta. Binigyan din ni VP Sara na dapat ang pamilya ang unang mabigyan ng malinaw na sagot sa nangyari. Ngayong araw ang pangalawang araw ng burol ni Baterbonia sa Davao City. Di naman alintana na ilang taga-suporta ang paghihintay kay Bubet na naging inspirasyon ng maraming Davaoenyo. George, sa ginanap na press con kanina, inilahad ni Atty. Torion kung ano-ano ang hinihingi ng Baterbonia family mula sa Ateneo de Manila. Pakinggan natin ito. Number 1, a human face, not a press release. A designated named person whose sole responsibility is to communicate with both families, to answer their questions, keep them informed, and ensure that they are never again left in the dark about proceedings concerning their sons. Second, let the players and coaches speak. The young men and the coaches who were in the water that day, who witnessed everything, deserve the institutional guarantee that they may speak freely and completely. To investigators, to families, to the public, without fear of consequences to their scholarships, their roster positions, or their standing in the program.
George, yan muna ang kaganapan mula dito sa Ateneo de Davao University. Ito si Edith Isidro ng Abante. Maraming salamat Edith Isidro ng Abante live mula sa Ateneo de Davao University. Naglabas ng pahayag ang nagpakilalang asawa ni Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin kasunod ng pagkamatay ng 2 student athletes ng Ateneo. Sa isang video statement, sinabi ni Effie Baldwin na ilang beses na niyang binalaan ang pamunuan ng Ateneo de Manila University na hindi ligtas ang mga estudyante kay Tab. Hinimok din ni Effie ang mga Pilipino na patuloy na kwestiyonin ang Ateneo kung bakit pinapayagan pa ring makalapit ang mga estudyante sa kanyang asawa. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him, and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Rovelyn and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. Makakausap naman po natin ngayon si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel para sa pamilya ni Rene Baterbonia. Magandang gabi po, Attorney. Hello, good evening. Good evening everyone. Magandang gabi po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una po sa lahat, Attorney, ano pong masasabi niyo doon sa lumutang na video ng asawa ni Coach Tab Baldwin na si Effie na hindi raw po ligtas ang mga bata kasama si Coach Tab? May maitutulong po ba ito sa kaso? Well, it depends, no? I had it verified. I instructed one of my associates to coordinate with the lawyer of that alleged wife of Coach Tab Baldwin. We have to verify, subject it to vetting, and if true, then of course we will be requesting her sworn testimony so that we can have her affidavit likewise in our case building process. Okay. Nag-request na po kayo ng immigration lookout bulletin order laban kay Coach Tab sa DOJ. What will be your next step? Legal step? Of course, I could not reveal all the steps that we are taking, no? Kasi case building pa kami. But definitely, we are doing something in order to build the case against those responsible for the untimely death of our client, Rene Baterbonia. What are the possible legal cases that you are looking at, Attorney? Well, cases like this, we have options, either culpa criminal, culpa aquiliana, culpa contractual. We are undertaking all the necessary facts gathering so that these facts would guide us as to the proper case that we will be filing, either culpa contractual, either culpa aquiliana, or either culpa criminal. We are considering everything depending on the evidences that would surface out of our fact gathering measures that we are undertaking. Since you are, sabi niyo po, facts gathering po ang ginagawa niyo ngayon. It's been 5 days since Rene and Divine died, at wala pa rin pong malinaw na timeline sa kung ano talaga yung nangyari. Sinabi lang ni Coach Tab doon sa statement niya kagabi that they had a routine training run that morning. Kayo po ba, since may fact-finding din po kayo, meron na po ba kayong sariling timeline na nabuo batay sa inyong pagsisikap bilang abogado? Meron naman din, pero hindi pa po buo admittedly. And everything kasi lies with Ateneo because the participants are Ateneo students. The coaches are Ateneo employees. The coach himself is one under the Ateneo wing. So almost all facts lie with Ateneo. And that is why the reported NDA, non-disclosure agreement, that was required from the students, I hope that is not true because in accordance with what we said kanina lang, an hour ago, in our press conference, the family, yung third request nila is a full account, a point-by-point chronological account of everything that happened during the Aurora stay, every activity, every instruction, every warning received, every precaution taken or not taken from the coaches and the players who lived it. So, gusto sana namin ganun kasi yan naman ang motto ng ng Ateneo, no? Accountability. And that is why we requested
Ateneo de Manila authorities to practice what they preach, no? Okay, Yun po ang attorney. aming request kanina. Attorney, binanggit niyo po na posible or nababalitaan niyo ang pumirma ng NDA yung mga estudyante. I don't know if the coaches are included there. Makokompel pa rin po ba? Let's say halimbawa po ng investigating bodies, ang mga estudyanteng ito, ang coaches, in case na pumirma sila ng NDA. Well, all lawyers know that the NDA would not cover if it is already against public policy. And here, somebody died, and whether this was by dolo or culpa, the NDA could not could not be used as a legal protection. If there will be a subpoena, then they are required to respond to the subpoena. Otherwise, they can be made liable under the law. Is there any effort from the Ateneo to reach out to the family of Baterbonia? There was an attempt, I think last June 9, if my memory serves me right, the coaches, at least 2 coaches approached the family, but the mother as well as the father were not satisfied with the account that was given. It was not very truthful as to, and it did not explain the entire facts as to what happened during the incident. And that is why family is continually requesting the Ateneo to give a full and true account as to what happened. Because many days have already passed. Maski ano na pong ginawa namin, may mga gaps pa po kami na kailangan pang tahiin. Dahil na nga rin sa etong hindi masyado transparent, hindi masyado proactively transparent yung Ateneo in this case. Even si Coach Tab po, wala pong attempt na makipag-usap ng personal sa pamilya? Wala. Nada. Until today, hindi pa yan lumapit sa pamilya kung naalanganin siya. Well, he can course his communication through me. I could not, expect a positive result, but I will try my best because yun nga, ang pamilya naman ay gusto talaga malaman kung anong nangyari. At hanggang ngayon, ilang araw na, wala pa ring kalinawan kung ano talaga nangyari. Attorney, quickly, ano po yung reaction nyo dun sa pagtanggi ni Agusan del Sur Governor Santiago Cain Jr. na inirekomendan niya kayo para tulungan yung pamilya Baterbonia sa legal aspect nitong insidenteng ito? Well, actually, what happened was that there is no contradiction because he never recommended us. Okay. Somebody from the family contacted me. Actually, 2 relatives ang nag-contact sa akin and then mga friends din niya kasi taga-Ateneo ako, taga-Ateneo din yung bata eh. Pati nga mga anak ko kakilala yung bata eh. Yung isa kakilala niya kasi nga taga-Ateneo. And then pagkuha ko ng number ko, pagkuha nila sila pang bumigay sa akin ng mga numbers ni Governor Cani kasi si Governor Cani daw ang nagbigay ng pamasahe papuntang Manila. So I could not contact the mother because at that time she was actually traveling from Agusan to Davao en route to Manila. Oo. So one of the members of the family requested me to contact Governor Cani para ma-arrange yung pag-usap namin sa mother. Okay. So si Governor Cani ang nagtawag sa mother at nagsabi na merong lawyer na na kinontak yung family nyo, and coordinate with them. Yun ang sinabi. So hindi siya nagrekomenda. Tama yun. In short, hindi siya nagrekomenda. In short, pinag-connect lang po niya kayo. Pinag-connect lang kami. Oo. Marami namang iniintriga. 28 years na ako sa practice. Kilala ako sa Davao naman. Tsaka sa Mindanao. Hindi, wag na nating gawaing issue yun. Opo. Alright. Anyway, attorney, we will take this opportunity na rin po to ask. May balak po bang dumalo si Senator Bato de la Rosa sa paparating na impeachment proceedings si VP Sara? At, that I do not know. That is a matter that can be decided by my client only. And as to whether or not he will appear, it's really up to him. But are you advising him to show up, sir? I do not give any advice. He can decide on his own. Matalino si Senator De La Rosa. Matalinong tao yun. But is he monitoring the Senate standoff? At ano po I cannot say. I have no way of contacting him. I contact him through. I have no way of contacting him as of the moment. Alright. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Israel Totorion. Salamat po po kayo.
Nag-alay ng candlelight service at misa ang Ateneo de Manila University para sa nasabing student-athlete na si Divine Adili. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Katipunan Avenue. Isaiah, ano na ang update mula sa ADMO? Ivy, kaninang umaga nga nadalhin dito sa Ateneo de Manila University ang labi ni Divine Adili. Siya ang kasama ni Rene Baterbonia na nasawi matapos malunod sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora. Kanina ay nagsagawa ng candlelight service sa loob ng Ateneo para sa dalawang yumaong atleta. Open for viewing naman ang mga labi ni Adili ngayong araw simula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At sa ngayon naman isinasagawa na rito ang isang misa. Hustisya ang panawagan ng ama ni Divine na si Elias Adili. Sa kanyang Facebook post, sinabi niyang labis ang paghihinagpi sa pagkamatay ng kanyang anak nang dahil raw sa kapabayaan. Ikinwento rin ng ama ni Adili kung paano naging karera ng kanyang anak sa basketball. Taong 2024, bitbit ang bansang Nigeria nang lumaban si Divine sa isang all-nation tournament na ginanap dito sa Pilipinas at pumang-anim noon ang batang atleta. Ivy, sinabi rin ng ama ni Divine na ginawa raw ng kanyang anak ang lahat ng kanyang makakaya para sa Ateneo Blue Eagles. Samantala, ayon din sa pamunuan ng Ateneo, dadalhin sa bansang Nigeria ang mga labi ni Divine Adili. Yan ay base na rin, Ivy, sa request ng kanyang pamilya. Ivy. Isaiah, meron na ba tayong information kung kailan iuuwi yung labi ni Divine? At for now, sino yung or meron bang pamilya siya dito sa Pilipinas na nag-iintindi ng arrangement na yan? Ivy, sa ngayon masyadong mga limitadong impormasyon lamang yung nakukuha natin mula sa pamunuan ng Ateneo dahil nga sila ngayon ang may hawak ng labi ni Divine Adili. Subalit base sa mga impormasyong nakuha natin, inaasahan na iuwi sa bansang Nigeria ang labi ni Divine Adili kapag nga nakumpleto na ang resulta ng autopsy sa kanya at sa ngayon wala pa tayo rin nababalitaan kung mayroon na bang kamag-anak dito si Divine. Pero as of now, ang pagkakaalam natin, doon nahihintayin sa bansang Nigeria ng kanyang mga magulang si Divine Adili. Ivy. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Katipunan Avenue. Accountability ang panawagan ng mga estudyante at alumni ng Ateneo Community sa school administration matapos ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa Ateneo de Manila Student Council, nagsama-sama sila para sa iisang layunin, manaig ang katotohanan at hustisya. Kabilang din sa hiling ng student body na tiyaking walang anumang panggigipit sa mga testigo sa nangyaring trahedya. Git pa nila, wala rin daw puso o pakikipagkapwa-tao ang pahayag ng universidad at sa huli, hiniling nila sa mga lider ng institusyon na humarap sa halip na maglabas lang ng mga pahayag at makiramay sa naulilang pamilya. Bukod sa dalawang nasawing Ateneo student-athletes sa Aurora, dalawa pa umanong miyembro ng basketball team ang muntik na madamay sa trahedya. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, nasagip sa insidente sina Ateneo guard Kyle Gamber at incoming recruit Kiefer Alas. Ayon sa isa pang source ng BNC, na bukod kay head coach Tab Baldwin, present din umano sa team building sina assistant coaches Dean Castaño at John Jacinto. Inihalin tulad ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang paksyon sa mga puwersang lumaban noong panahon ng batas militar. Sa kabila ng pagkilala ng Malacanang sa bagong Senate leadership, patuloy ang pag-iit niyang hindi raw dapat maging sunod-sunuran ang Senado sa ehekutibo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Binuhay ni Senator Alan Peter Cayetano ang isang simbolo ng paglaban noong panahon ng martial law. Sa kanyang mahigit 30-minute Independence Day livestream, hinikayat niya ang mga taga-suporta niya na ipagpatuloy daw ang laban para sa demokrasya. Ang laban sign ay naging simbolo ng pagtutol ni dating Senador Ninoy Aquino noong 1980s, panahon ng batas militar. Ani Cayetano, mahahalin tulad ang pakikipaglaban ng kanyang grupo sa naging laban noon ni Ninoy. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Once, you know, we're a product of hope
Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung senyas ng kalanganan, ibig sabihin may lumalaban pa. Bagamat kinilala na mismo ni PBBM ang bagong Senate leadership, kinwestiyon pa rin ni Cayetano ang nangyaring reorganization sa Senado noong June 3. Doon hinalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate Chief matapos ideklara ang quorum sa 12 senador dahilan ng gridlock sa magkabilang kampo. Matagal na raw sinasabi ni Cayetano na kailangan ang 13 senators para makapagpalit ng liderato sa Senado, kaya't siya pa rin daw ang Senate President. The problem is trust Sinabi din nila paulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President, the officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President pro tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 Ang patuloy daw na standoff sa Senado ay laban daw para sa kalayaan ng institusyon. Anya, hindi dapat maging sunod-sunuran ang Senado sa ehekutibo. We're fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. We're fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa. Una nang iginiit ng Gatchalian Bloc na sila na ang lehitimo pagdating sa Senate leadership. May pagkilala ng Malacanang, Kamara at maging ang legal luminaries. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionario News Channel. Death toll sa lindol sa Mindanao na dagdagan pa. Susunod yan sa Agenda Weekend. Na-shock ako dun sa mga... Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Guadalupe northbound lane. Green and go ang mga sasakyan. Kung kinikilala ang liderato ng Senado sa bisa ng 22 senador, uubra rin kaya ito sa botohan sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Rez Calata ng Abante. Iginiit ni Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua na hindi patas na pahintulutang makaboto ang isang senator judge sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nang hindi dumadalo sa paglilitis. Paano namang magiging fair yun on the part of defense at saka sa amin kung buong trial hindi naman niya nasaksihan, hindi siya nakapag-participate, wala siya doon, tapos hihingi ng boto niya. Naniniwala si Chua na dapat ibase ang 2/3 ng hatol sa impeachment sa base number kung saan ibinatay ang quorum ng Senado. Kasi paano po yun? Ang basis po ng quorum ay let's say sa 22, di ba? Hindi po sa 24. So, alangan naman yung pagdidesisyon doon po sa walang quorum. Parang hindi naman po yata tama yun. Sakali man daw magkaroon ng pagkwestiyon sa usapin ng bilang sa Senado, maaari itong iakyat sa Korte Suprema at mas mainam din anya na maidulog ito sa lalong madaling panahon dahil papalapit na ang impeachment trial. Sa bahagi naman ng Kamara, sinabi ni Chua na wala pa silang napag-uusapang ganitong hakbang kasabay ng pagpunto sa kahalagahan ng uupong presiding judge. Kaya nga napakahalaga po kung sino po yung uupo bilang presiding officer dahil yun po yung popokpok ng gavel at magro-rule sa mga objection na gagawin po ng both camps. Ang gusto lamang po namin ay isang hukom na wala pong pinapanigan bagkus ang taong bayan. Sarado naman sa publiko at media ang impeachment pre-trial ng bise para mailatag ng dalawang kampo ang kanilang mga ebidensya nang hindi umano nakukompromiso ang trial proper. Aniya, nakasentro ang presentasyon ng House Prosecution Team sa dalawang articles of impeachment, ang umano'y unexplained wealth at confidential fund ng bise.
Ipinauubaya naman na ng kongresista sa defense team kung ihaharap nila sa trial ang pangalawang Pangulo. Kumbinsido rin si Chua na taktika ng kampo ng bise na gamitin ang kasalukuyang sitwasyon ng Senado para maantala ang impeachment trial. Hindi pa rin tukoy ni Chua kung hanggang kailan magtatagal ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara dahil nakadepende umano ito kung ilang articles of impeachment ang matatalakay bago makonvict ang pangalawang Pangulo. Nakatakda ang impeachment pre-trial ng bise sa June 18 habang sa July 6 naman aarangkada ang trial proper sa impeachment ni VP Sara. Para sa Agenda Weekend, John Riz Calata, Abante. Ilang araw bago ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni VP Sara, inilunsad ang Bantay Impeachment, isang grupo na binubuo ng church leaders, guro at mga civic group. Layunin daw nilang masigurong patas, transparent at nakabase sa ebidensya ang paglilitis. Pumalag si Senador Jinggoy Estrada sa mga pahayag na hindi na umano siya magsisilbing senator judge sa impeachment trial ni VP Sara. Giit ni Estrada, hindi pa ito pinal dahil nagpapatuloy pa ang proseso sa kanyang posibleng preventive suspension. Hindi pa rin daw siya nakakapaghain ng komento at oposisyon alinsunod sa direktiba ng korte at hindi pa nagagamit ang lahat ng legal remedies na nakalaan sa kanya. Pinuna rin ni Estrada ang ilang self-proclaimed legal expert na aniyay nagmamadaling magbigay ng interpretasyon sa usapin sa halip na hayaan ang mga tamang institusyon at hukuman na magpasya. Nakakulong si Estrada sa Quezon City Jail Male Dormitory matapos ipaaresto ng Sandigan Bayan sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. May panibagong tirada si Palace Press Officer Yusek Claire Castro matapos ang pagtanggi umano ni VP Sara sa tangkang people power ng ilang retired military officers. Tila nawawala raw sa wisyo ang bise kapag wala ng script sa harap ng camera. Kung may walang hiyamang tinutukoy si Vice President Sara Duterte, ito ay hindi ang Pangulo, kundi ang mismong pamilya ni VP Sara ayon sa Malacanang. Muling sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog ang tirada ng bise na bilang constitutional successor, wala raw sa kamay niya ang panimula ng isang revolusyon laban sa administrasyon dahil wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Buwalta ni Castro, bukod sa walang modo, nawawala raw sa wisyo ang vice-presidente kapag wala ng script sa harap ng kamera. That word from the Vice President. Sabi sa inyo mga clear, pag walang script ito, lumalabas ang tunay na ugali. Nagme-meltdown. Bastos at walang galang kung ituring ng tagapagsalita ng palasyo ang vice-presidente. Pinuna rin ni Castro ang Independence Day speech ni VP Sara kung saan sinabi nitong hindi lang sa dayuhan nakikitil ang kalayaan ng isang bansa, kundi sa mga lider na ginagawang pribadong negosyo ang serbisyo publiko. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. Every ghost project is a classroom never built, ayon sa bise na dating kalihim ng Department of Education. Komento ng palasyo, bakit magsasalita si VP Sara tungkol sa korupsyon at soberanya kung hindi nga nito maipaliwanag ang usapin ng confidential funds na isa sa rason kung bakit may impeachment trial siya. Pakita mo sa taong bayan, hindi ka korap. Ipakita mo yung mga resibo mo tama para hindi ka na pagbibintangang lustay. Diba? Tagal-tagal mo na sinasabihang naglulustay ka ng pondo ng bayan tapos hindi mo sinasagot. Puro ka technicalities.
Dagdag ni Castro, it's your time to shine, VP. Maglapag na raw sana ng resibo ang Vice Presidente para patunayan ang kanyang mga salita at baliktarin ang paratang na naglulustay umano ito ng pera ng bayan. Kung wala na ngang ebidensyang maipakita si VP at wala pa raw itong modo at paggalang sa presidente, sino raw kaya talaga ang walang hiya? Wala raw sa Vice Presidente ang pagiging statesman ayon kay Castro. Ang presidente naman, hindi raw mal-edukado. Pumalo na sa 61 ang death toll sa lindol sa Mindanao. Patuloy din ang nararanasang aftershocks. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal. Kasabay ng pagbuhos ng ulan, sunod-sunod naman ang mga aftershock na naranasan sa Sarangani. Naitala ang magnitude of 5.7 na pagyanig ngayong araw, naramdam hanggang bayan ng Jose Abad Santos. Dahil dito, lumala pa ang mga pagguho ng lupa at naging mahirap daanan ang ilang kalsada. Matapos ang 6 na araw, ngayon lamang muling napasok ng mga otoridad ang ilang liblib na barangay na matinding naapektuhan ng landslide. Kabilang dito ang barangay Malalan sa Jose Abad Santos. Kakatapos lang ng clearing operation sa lugar habang ilang residente ay nananatiling nakatira sa mga pansamantalang barong-barong. Samantala, sa sitio Katadman, Barangay Kalbay, hindi rin nakaligtas sa malakas na pagyanig ang kakatayo pa lamang na family activity area ng ama ni Julie Marie Buen. Ayon kay Julie, isang buong hanay ng mga bahay kabilang ang kanilang tahanan ang hindi naligtas at hindi na maaaring tirahan. Dami pong bahay banda roon, tapos meron din na hindi na talaga pwede tirhan po. Lahat ng coastal area, coastal line ng mga bahay, hindi na po pwede tirhan. They need kahit trapal man lang daw para makagawa sila ng masilungan para kahit man lang papano makasaing sila dahil wala na talaga sila matirhan, sir. Dagdag pa ni Julie, ngayon lamang daw sila nakaranas ng ganito kalakas na lindol. Yes po, first time. Sa TV ko lang nakita, ngayon experience ko na talaga, sir. Sa kaparehong barangay, isang guro naman ang labis na naapektuhan ng kalamidad. Bumagsak ang ikalawang palapag ng bahay ni Teacher Genevieve Caslib na ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa Kalbay Elementary School. Nandoon sa ground po, sir, nag-flag ceremony kasi kami noon. Mabuti na lang po, nasa ground pa kami. Kasi pag meron po mga bata sa loob, talagang marami po kami casualties. Nanawagan naman si Teacher Genevieve sa mga kinakaukulan na magbigay sila ng malinis na inuming tubig at mga kailangang gamot habang nasa evacuation site. Patuloy naman ang pagmonitor ng lokal na pamahalaan kasama na ang mga volunteers at iba pang ahensya ng gobyerno. So as of now, ma'am, we are monitoring the situation. We are experiencing heavy rain, so that's why we recommend to suspend the search and retrieval operation for the meantime. Minomonitor po natin yung condition, especially those under yung landslide area po, because there are some falling debris, falling rocks that might hamper the operation or that might endanger the life of our responders po. Habang patuloy ang pag-ulan at hindi pa tuluyang humuhupa ang mga aftershock, nananatiling nakaalerto ang mga otoridad sa Jose Abad Santos. Para sa Agenda Weekend, Jill Sebandal, BNR News Channel. Mabenta pa rin ang Rolex sa kabila ng pagbagal ng luxury goods market. Kaya naman nagtaas muli ito ng presyo ng kanilang mga gold watch by an average of 5% ngayong buwan. Second time na ito this year na nagpatupad ng price hike ang kumpanya. Isa rin sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo, ang patuloy na pagmahal ng ginto sa global market. Elon Musk is now the world's first ever trillionaire. Kasunod yan ang matagumpay na IPO o Initial Public Offering ng kanyang AI company na SpaceX. Umabot sa higit $2 trillion ang value ng kumpanya sa unang araw nito sa Nasdaq Stock Exchange. Shares ended Friday up by 19%, making SpaceX the 6th largest U.S. company. SpaceX's market debut holds the title for the biggest IPO in history, raising $75 billion.
Jimwell Pacquiao ikinasal na sa non-showbiz girlfriend. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Pinasusuri muli ng ICC ang kalagayan ni FPRRD bago siya humarap sa paglilitis. Pinahintulutan naman ang hirit ng kampo niya na madagdagan ng aprobadong bibisita sa dating Pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian. Ipinag-utos ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang muling pagsailalim kay FPRRD sa medical examination. Ito'y para masuri daw ang kanyang kahandaang humarap sa paglilitis, kaugnay sa madugong war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. November 30 magsisimula ang naturang trial. Araw-araw ito magaganap at posibleng abutin ng 2 hanggang 4 na linggo. Sa 17-page decision na ICC nitong Biyernes, sinabing aprobado ng prosecution at defense ang muling pagkatalaga sa initial medical expert panel na una nang tumingin sa lagay ng dating Pangulo. Ilan sa susuriin ng 3 doktor ay ang kapasidad ni Duterte na maintindihan ang charges laban sa kanya, proceedings at ebidensya. Titignan din kung kaya ba niyang sundan ang proceedings at makapag-testify o gumawa ng unsworn statement kung kinakailangan. Ayon sa ICC, kung may makita mang problema sa kalusugan niya, dapat specify ang mga apektadong areas at masabi kung reversible o irreversible ba ang sanhi nito. Hindi rin maaaring magkaroon ng anumang kontak sa expert panel ang sinumang partido na may kinalaman sa paglilitis. Sa August 24, inaasahang mapafile ang resulta ng pagsusuri ng mga doktor. Sa August 31 naman, ang deadline ng pagpapasa ng observation ng prosecution, defense at iba pang partido ng paglilitis. Samantala, kinatigan din ng ICC Chamber 3 ang hiling ng kampo ni Duterte na madagdagan ng listahan ng maaaring bumisita sa kanya sa The Hague sa Netherlands. Isang individual ito na hindi pinangalanan o redacted sa 7-page decision ng ICC. Ayon sa ICC, bagamat kailangan ng contact restrictions para mapanatili ang integridad ng proceedings, dapat masuri pa rin kung nakakatapak na ba ito sa rights to privacy at family life ng akusado. Pero dagdag ng ICC, mananatili pa rin ang monitoring at ilang contact restrictions sa mga bibisita o tatawag sa dating Pangulo. Ipinagutos din ay ipagbigay alam agad sa chamber kapag may nalabag sa naturang restrictions. Para sa Agenda Weekend, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Arestado si Byron Garcia, kapatid ni dating Cebu Governor Buen Garcia, dahil sa umano'y online sexual harassment. Nagugat ito sa kasong isinampa ni Dr. Elise Nicole Catalan, anak ni Cebu Governor Pam Baricuatro, at ayon sa korte, kabilang umano sa ginawa ni Garcia ang body shaming at sexist remarks kay Catalan. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Catalan na ginawa niya ito para sa bawat babaeng sinaktan o ipinahiya ni Garcia at iba pang katulad niya. Tukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect sa umano'y panloloob sa 2 bahay sa isang exclusive village sa Makati. Base na rin ito sa investigasyon ng Makati PNP na ngayoy mahigpit na nagmamanman sa suspect. Ayon kay Makati Police Chief Colonel Pedro Alagano Jr., nakipag-ugnayan na sila sa mga opisyal ng Barangay Dasmariñas, pati na rin sa Homeowners Association para hindi na maulit ang insidente. Now in its 20th year, samot-saring pagkain, produkto at negosyo ang tampok sa MAFBEX 2026. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Avia Zunich. Food lovers and entrepreneurs are gathering once again as the Manila Foods and Beverages Expo, or MAFBEX 2026, celebrates its milestone 20th year. Ginaganap ang pinakamalaking food and beverage trade show sa bansa mula June 10 hanggang 14 sa World Trade Center, Metro Manila sa Pasay City. Bukod sa food tasting, nagsisilbi rin ang MAFBEX bilang isang plataporma para sa mga negosyante, suppliers at mga baguhang brand na maipakilala ang kanilang mga produkto at makabuo ng mga bagong partnership. This year's edition highlights the latest trends and innovations in the food and beverage industry, bringing together local and international exhibitors under one roof.
Kasama rin sa mga inaabangang aktibidad ang mga live cooking demonstrations, barista competitions at iba pang events na nagpapakita ng kakayahan at pagkamalikhain ng mga profesional sa industriya. Sa pagdiriwang nito ng 20 taon, patuloy na pinapatunayan ng MAFBEX ang mahalagang papel nito sa pagpapalago ng food and beverage industry at sa pagbibigay ng mga bagong oportunidad para sa mga negosyo at food lovers. Para sa Agenda Weekend, Davia Zunich, Billionaire News Channel. Natural tourist destination ba ang hanap mo o aesthetic place para sa IG Reels? Silipin natin ang ganda ng El Nido, Palawan sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Itinuturing ang Palawan bilang last ecological frontier ng Pilipinas dahil sa lawak ng biodiversity na matatagpuan dito. Kilala rin ito bilang isa sa mga pinakasikat na tourist destinations sa buong mundo dahil sa magaganda nitong beach at diving spots. Isa sa mga pinakaagaw pansin na destinasyon sa buong probinsya, ang bayan ng El Nido. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang ilan sa famous destinations sa lugar tulad na lang ng Big Lagoon. Bago makapunta rito, sasakay ka muna ng bangka sa seaport ng El Nido. On the way, mabibighani ka na sa ganda ng dagat at tila maliliit na bundok at isla na nakapaligid. Pagdating mo sa Big Lagoon, clear and crystal water ang iyong makikita kung saan pwede ka magkayak at mag-swimming. O di ba? Lagyan mo lang ng isang magandang kanta sa background, pwedeng-pwede na pang reels. Pag swinerte, pwede ka pang makakita ng pawikan o sea turtle. Kung aurahan at pang-OOTD pics naman ang hanap mo, andyan ang white sand na Seven Commandos Beach. Aesthetic mula sa turquoise color ng dagat hanggang sa mga coconut trees sa paligid. Swak na swak para sa pamilya at mga tropa. Pero sa gitna ng ganda ng El Nido, hindi pa rin nawawala ang ilang issues. Tulad ng nag-viral kamakailan lang na black wastewater na umaagos patungo mismo sa dagat. Sa naging inspeksyon ng Department of Environment and Natural Resources, natuklasan nila na galing ang malaburak na wastewater sa mga kanal na minamanage ng lokal na pamahalaan ng El Nido. Konektado ito sa nasa halos 70 kabahayan na malapit sa lugar. Sa dumi ng tubig na umaagos patungong dagat, hindi maaaring mag-swimming dito sa Bacuit Bay dahil sa taas ng coliform levels o yung bakterya na karaniwan ay makikita sa dumi ng tao. Sila talaga ang may responsibility pagdating sa drainage system. Dapat sila may responsibility na linisin, sila din ang may responsibility para i-treat yung lahat ng tubig na umaagos sa drainage system bago siya mapunta sa ating streams, rivers, and seas. Ayon sa DENR, malaking bahagi ng El Nido ang nakatalaga bilang protected area. Ibig sabihin, pahirapan ang pagkuha ng requirements para makapagtayo ng mga negosyo at ilang mga establishmento. Pero tila small price to pay lang daw ito para masigurado na napoprotektahan ang ganda ni ng kalikasan. Yung mga conservation activities like rehabilitation ng mangroves, pagtatanim. Nandun naman yung mga protection also, not only the flora, pati yung fauna ng isang protected areas. Kasunod ng dami ng mga turistang pumupunta sa mga isla at bayan ng Palawan taon-taon, matinding monitoring daw ang kailangan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DENR at LGU para masigurong na ipatutupad ang mga batas kaugnay ng environmental protection. Pero may panawagan din ng DENR sa mga turistang pumupunta para mag-enjoy. Magkaroon lahat ng mga shared responsibility sa protection conservation. While you're visiting a certain protected area, we should abide to the rules and regulations. So tulong-tulong kasi otherwise we cannot preserve this God-given tip sa atin and then for the future generation. Kaya para sa mga gustong humabol ng bakasyon, kahit officially ay rainy season na, baka El Nido, Palawan is the place for you. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
Kinasal na ang anak ni People's Champ Manny Pacquiao na si Jimwell Pacquiao sa longtime partner nito na si Carolina Pimentel. The wedding ceremony took place at Pechanga Resort Casino in California. Panibagong chapter ito sa buhay ng couple after they welcomed their daughter, Clara. Dinaluhan ng private wedding ng kanilang close family members and friends. Soccer legend David Beckham gets his own star on the famous Hollywood Walk of Fame sa California. Ito'y pagkilala sa malaki niyang ambag sa football at pop culture sa buong mundo. Isa si Beckham sa pinakasikat at pinakamatagumpay na manlalaro sa kasaysayan ng soccer. I must admit that this is all rather surreal. I've experienced some amazing moments in my career, but to be here in Los Angeles receiving a star on the world-famous Walk of Fame is truly incredible. I've always been imagined that an honour like this would come to a working-class English soccer player like me. Kids, I hope you bring my grandchildren here one day and tell them about a boy who dreamed big. To make you all proud is my greatest achievement. I'm so grateful for you all. I love you, and thank you so much for this honor, LA. It means the world to me. Thank you very much. Johnny and I are good. Yan ang pahayag ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortezi kasunod ng breakup umano nila ng British partner na si Jonathan Sterling. Sa kanyang Instagram story, sinabi ng beauty queen na nakafocus sila sa pag-aalaga sa kanilang anak. Una nang itinanggi ng talent agency ni Bianca Manalo na sangkot ang aktres sa hiwalayan. Single daw si Manalo, further confirming na hiwalay na sila ni Senator Sherwin Gatchalian. She had been dating him since 2018 but una nang sinabi ng senador na his love life was, quote, non-existent. Well, sabi nga ni Joash kanina sa story, it's never too late to have a vacation. Pero maulan na talaga, Ivy. Oo nga, hindi lang bakasyon ang late na. Ano pa? It's not too late for accountability. Yes, for accountability. And for Ateneo to speak up and tell the people what's happening sa pangyayari dyan sa dalawang players nila. Kasi feeling ko the worst part for the parents is, you know, knowing that their kids were dreaming and if it was a preventable death, diba? Yun yung masakit talaga. Exactly. So, dapat abangan natin kung paano gugulo yung hustisya dito. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph. Ako si Ivy Reyes. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.